Kaibigan, nandito tayo sa isang magandang garden pamparelax. Anyway, maganda topic natin. Akala natin, simpleng pagod lang, laging pagod lang tayo, pero baka seryosong sakit. Alam ko marami sa atin laging pagod, di ba? Over fatigue. Diba? So, ano kaya ang dahilan nito? So, meron 12 possible reasons bakit tayo laging pagod or over fatigue. Tingnan nyo kung kasali kayo dito. Number 1, kulang sa tulog. Siyempre, pag kulang ka sa tulog, mapapagod ka talaga. Kailangan po natin ng tulog. Napakahalaga kasi dyan nagre-release ng growth hormones ang katawan. Mga bata, matulog ng maaga para tumangkad. Yan ang kailangan nyo. Sa tulog, nagre-repair at naghihilom ang selula. Gusto natin malalim yung tulog. Mas matagal ang tulog, mas mahimbing, mas malalim, mas maganda. Gusto nga natin umabot sa rapid eye movement, at least 7 hours ng tulog sa isang araw. Insomnia. 40% ng tao nagkakaroon ng insomnia. Bakit? Pwede sa menopause, pwede may medical condition, pwede psychological stress, hindi maganda yung tulugan niya, o masyadong maraming iniisip. Diba? Maraming mental stimulation, maraming meeting, maraming sinesearch sa gabi, hindi makatulog. Second cause ng laging pagod, baka kulang kayo sa vitamins, nutrient deficiency. Ano yung tatlong nutrient na pwede mag-cause ng fatigue? Number 1, baka anemic ka. 25 ng tao sa buong mundo, 25% ng tao anemic. Mga babae, malakas reglahin, anemic. Mga bata, kulang ang sustansya, anemic. May edad, kulang din ang kinakain, anemic sila. Pag anemic, kulang yung pulang dugo natin, red blood cells. So, mas kulang yung oxygen sa katawan, mas mahina. Kasi nga anemic Pag na-correct yung anemia, lalakas kayo. Isa pang problema, kung kulang ka sa vitamin B12. Vitamin B12, mahalaga to. 20% ng mga tao kulang sa vitamin B12. Ito rin, may tulong din to sa oxygen sa katawan at pampalakas. Isa pang possibility, baka kulang ka sa vitamin D. D as in dog. Yung vitamin D, nakukuha sa araw, sa itlog may vitamin D. 50% ng tao kulang sa vitamin D. Ako, umiinom rin ako ng vitamin D So, kung mababa vitamin D, pwede kang magkaroon ng unexplained fatigue, kaya ka pala pagod. So, kung alanganin, mag-multivitamins at mas masustansyang pagkain. Number 3 cause is stress. Psychological stress, physical stress. Alam mo, pag sobra tayong stress, umaabot yun sa pamamaga ng mga ugat Pwedeng mamamagay sa puso at ibang parte ng katawan, magloloko din ng blood sugar. Sobrang stress, aabot sa exhaustion and burnout. Kailangan mo ng psychologist o psychiatrist pag sobrang stress. Baka yun ang cause ng pagod mo. Number 4, ito yung possible na seryosong dahilan ng sobrang pagod. Pwedeng meron kang obstructive sleep apnea. Ito yung hilik ng hilik sa gabi. Tapos yung mataba siya, malaki yung leeg. Tapos pagtulog, hihilik ng malakas. Tapos titigil yung hininga. Obstructive sleep apnea yon. Serious po yon. Kailangan pa-check sa isang pulmonologist. Pwedeng hypothyroid. May sira ang thyroid mo, kaya lagi kang pagod. Pwedeng may cancer. So, pag isang tao may nakatagong cancer, pagod lang siya at namamayat. May mga sakit, chronic fatigue syndrome, multiple sclerosis, baka depression. Depression, nakakapagod. O, laging wala kang energy. Pwedeng may kidney problem, pwede ring diabetes. So, maraming possibilities. Magpapacheck tayo sa doktor nyo. Kung may duda ka na yung pagod mo, hindi lang basta normal. Number 5 cause ng pagod, baka hindi maganda ang dieta mo, ang diet. Unang-una, konti lang kinakain mo, walang makain. Pag ang kain mo, puro kanin. Isang plato, puro kanin. Ang konti lang ng ulam, ang konti ng protina mo, manghihina ka. Kasi kailangan natin ng protina, pampalakas, di ba? Go, grow, and glow So, kailangan natin protina, ulam, isda, karne. Bakit? Para may muscle, para may pampalakas. Kung puro kanin lang, manghihina po tayo. Bukod dito, kung ang diet mo, puro sugar, puro matatamis, puro carbohydrates, processed foods, maraming sugar, puro processed foods, puro chicherya,
aabot to sa chronic fatigue at papangit din ang tulog mo. So, fatigue, insomnia, ang mangyayari pa, puro sugar, puro processed foods, tataas yung blood sugar mo. Diba? Pwede magka-diabetes at tataas din yung insulin levels. So, hindi po to maganda. So, kailangan mas maraming gulay, prutas, at yung mga whole grains Ito yung mga oatmeal, brown rice, wheat bread, mas healthy na pagkain. At sari-saring gulay. Number 6, cause ng sobrang pagod. Baka nasobrahan po kayo ng kape. Pwede siguro kape, 1 to 2 cups of coffee. Pero kung maabot na kayo ng 6 na tasang kape sa isang araw, hindi po maganda. Yung kape kasi, okay, pagod kayo sa umaga, babawiin nyo sa kape, di ba? Lalakas kayo sandali. Pero pag lakas nyo sandali, hihina ka naman sa hapon. Lalo ka rin mapupuyat sa gabi. Diba? So parang up and down ka Nagko-coffee, tataas, tapos bababa na naman. Isa ding dapat bawasan yung energy drinks. At maganda nga iwasan Energy drinks, may stimulant at mataas sa sugar. So up ka lang sandali, hihina ka rin. Tsaka yung mga taong sobrang lakas uminom ng kape, mga 6 cups in a day, mas hindi makatulog, mas nag-aalala, at mas nagigising sa madaling araw, at pagdating ng umaga, doon pa sila inaantok. Green tea na lang mas healthy. Number 7, cause ng pagod ay baka dehydrated ka lang. Baka kulang ka lang sa tubig, di ba? Kailangan natin 8 to 10 glasses of water. Ako nga, basta sabi ko, dumilaw-dilaw lang ihi ko, inuman ko na agad na isang basong tubig. Ito, after this video, inumin na tayo ng tubig. Ano ang symptoms ng kulang sa tubig? Nauuhaw, fatigue ang symptom ng dehydration, nahihilo at headache. So pag may uhaw, pagod, hilo, may migraine, inuman mo na maraming tubig. Baka yun lang ang dahilan kaya wala kang energy. Number 8, cause ng pagod ay overweight. Kasi syempre pag overweight tayo, mas hindi ka na maka-exercise. Pag hindi ka maka-exercise, tatamarin ka, lalo kang tataba. Lalo kang tataba, lalo ka ulit din makaka-exercise, masisira din yung tulog mo, 'di ba? So pag ang pagiging overweight nakaka-cause din siya ng pagod kasi parang ang bigat ng dala mo Sabi ko nga pag overweight ka ng 20 pounds, para kang may tinaling 20 pounds na silya sa likod mo Karga-karga mo buong araw. Kaya makabawas tayo ng 10 pounds, 5 pounds, malaking bagay yan para hindi magka-arthritis sa tuhod, bawasan ng timbang para hindi magka-diabetes, heart disease, at bawas cancer din. Tsaka yung mga obstructive sleep apnea. Number 9, nakadroga, umiinom ng alak, alcoholic, yan, nagkakos din yan ng fatigue. Ang alak kasi downer yan downer. Number 10, yung shift work, pag ang duty mo sa gabi. Yan, pag night shift. Kasi ang night shift talaga po, bakit siya nakakapagod? Iba kasi yung tulog sa gabi, iba yung tulog sa umaga. Pag night shift, ang tulog mo sa umaga, hindi ganun kasarap yung tulog Ang gusto kasi ng katawan natin, basta may araw, gusto niya gising tayo. Pag wala ng araw, gusto niya tulog tayo. Doon sumasabay yung cycle natin. Pag night shift ka, nagbabaliktad. Kaya mga night shift workers, higher risk sila for heart disease at iba pang mga sakit. Ang payo ko nga, 40 and below, sige, mag-night shift kayo para kumita ng pera. Pero pag 45, 50 years old na, wag na kayo mag-night shift. Hindi na maganda sa kalusugan. Number 11, sedentary lifestyle. Ibig sabihin, kulang sa exercise. Pag kulang ka sa exercise, lalo kang mapapagod. Diba? Exercise nga pampalakas ng pampataas ng energy. At number 12, baka may iniinom kayong gamot. I-check natin, baka naka-steroids kayo, naka-antidepressant kayo, baka may gamot kayo or supplement na nakaka-cause ng pagod. Kung meron po kayong any of these 12 or duda nyo na may problema to, na hindi na normal yung pagod nyo lagi, magpapacheck up po tayo sa isang internist or family medicine. Sana nakatulong tong tips natin. 12 reasons, baka isa sa inyo tumapat dito sa 12 na to kasi mahirap yung laging pagod Diba? Kahit ako rin pagod lagi, isip ko baka tulog lang at diba? Ayusin lang yung pag-iisip, tsaka yung positive thinking din Minsan pagod lang tayo kasi may ganung panahon kung wala kang project, tinatamad ka, malungkot ka sa buhay mo, medyo semi-depressed ka, pagod ka.
Pero kung meron kang makausap na exciting o gumanda yung sa buhay mo, nawawala yung pagod mo. Baka yun lang ang problema. At ang pagdarasal, malaking tulong din yan para lumakas ang ating katawan. God bless po.